Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit at matindi itong pag-uusapan natin. Marcoleta at Duterte, sinupalpal ng batikang abogado. Binanatan mga bugok na senador. Game plan ni Remulla, walang sasantuhin kahit si Sara pa yan. Trillanes, sinampal ng plunder si Bongo. Matapos ang planong patalsikin ang Pangulo at ipalit na agad si Sara Duterte sa pamamagitan ng paghain ng impeachment sa Kamara sa pangunguna ni Kiko Barsaga, abay disbarment naman ang nireklamo kay Boying Remulla ng mga grupong Duterte kung saan una ng tutol si Marcoleta na umupo bilang ombudsman si Remulla. Kaya naman halata ang takot at pangamba ng grupong Duterte sa gagawing investigasyon ng bagong ombudsman sa mga Duterte at mga senador, congressman na dawit sa matinding korupsyon. Samantala, sobrang pahiya ang mag-utol na Duterte at Marcoleta matapos ang matinding patutsada kung saan binira, sinupalpal ng isang batikang abogado na dapat muna mag-aral bago putak. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. May ikinakasang reklamo si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Senator Bongo. Kaugnay ito sa bilyong-bilyong pisong government contracts na inaward umano sa construction companies ng ama at kapatid ni Senador Go. Iginiit ni Trillanes na illegal ito. I'll be filing next week yung mga infra scandal nito ni Bongo na yung 7 billion na binigay niya, inaward niya sa kanyang tatay at kapatid. Nakita nyo, I filed this case last year long before pumutok pa itong mga scam na ito ngayon sa infrastructure projects. Totoo. Naghahanap tayo ngayon, di ba? Ito yung mga contractors, sinasabi na sino yung proponent na ito, sino yung nasa likod. Ito diretso eh. Tatay niya tsaka kapatid niya. First degree of consanguinity. Yan ang maliwanag na definition sa plunder law. Una nang itinanggi ni Go na may kinalaman siya sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Well mga kaibigan, wala namang amin na sila ay mandarambong, magdanakaw, di ba? Na talagang kurakot. Kaya nga maganda itong ginagawa nila former Senator Trillanes na sampahan ng kaso itong mga maka-Duterte dyan sa ombudsman. Kasi nga alam nila na eto na yung pagkakataon nating lahat na hindi na bias itong ombudsman natin. Kaya nga mga kaibigan, di ba? Matindi yung galit ngayon nito, lalo na to itong si Pulong Duterte. Sinasabi niya mga kaibigan na makiri daw sa ating konstitusyon yung pagkakatalaga ni Boying Remulla bilang ombudsman. Tapos yung isa pa mga kaibigan na pinakamaingay talaga sa grupo ng Duterte, ito si Marcoleta. Sinasabi niya mga kaibigan, ano na lang ang iisipin ng publiko kapag ang isang pumabor sa sometimes we should bend the law ay naging ombudsman ng Republika. Ang sagot dito mga kaibigan, mag-aral muna kasi bago putak. Yan ang sinasabi ngayon mga kaibigan ng isang batikang abogado kaysa yung putak ng putak mga kaibigan na halata naman na gusto lang protektahan yung kanilang pamilya o yung kanilang amo. Eto mga kaibigan, pakinggan nyo, matindi to yung isang birada dito ni Attorney Barry Gutierrez. Gusto ko lang banggitin yung sinabi ni Pulong Duterte, natawa ako eh. Di ba nag-respond siya na violation ng Constitution na ito. Something along those lines. Parang pinapalabas niya. Yung appointment daw ni Boying Remulla, contrary, di ba, sa constitutional principle. So lang natin klaruhin na yung maski yung sinasite ng mga kakampi nila, hindi constitution ng batayan, rules ng JBC, na hindi nga batas eh. yung tendency ng isang disbarment case, ng mga administrative case, hindi yun automatic na magdi-disqualify under the law. Certainly hindi under the Constitution. So yun lang. So ako lang, kung babanat ka, ayusin mo naman. Kung sinabi niya kasing this is contrary to the rules set by the JBC itself, diba? They are violating their own rules with impunity. Ayan, expert naman sila sa impunity. Pwede pa yun, diba? Paranggapin ko pa yun eh. Pero hindi eh, hindi nagbasa eh. Pahiya eh, di ba mga kaibigan? Mag-aral muna kasi bago kumuda, di ba? Halata naman kasi na ayaw nyo talaga kay Boying Remulla dahil nakahanap na po kayo ng katapat na talagang huhukayin yung mga tinulugan at ibinaon sa limot ng dating ombudsman na kaso ng mga Duterte. Yan po yung totoo dyan. Tapos mga kaibigan, sinasabi ngayon ng grupong Duterte na
kahit na bagong ombudsman pa yan si Remulla, untouchable pa rin daw si Sara Duterte. Talaga ba mga kaibigan, hindi daw siya pwedeng kasuhan, imbestigahan? Na pinapakalat ngayon yan. O eto mga kaibigan, ang sagot dito ni Atty. Barry Gutierrez, lalo na dito kay Senador Marcoleta. Dalawa kasi ang jurisdiction ng ombudsman. Isa, over criminal cases, they can file through yung Office of the Special Prosecutor ng appropriate case sa Sandigan Bayan o corruption niya. Yes. At the same time, merong administrative jurisdiction ng ombudsman na on their own, they can suspend, remove from office mga public officials. Although, under the ombudsman law, nag-carve out ng exception for impeachable officers, members of Congress, saka members ng judiciary. Pero, meron pa rin silang power under the ombudsman law na i-direct yung appropriate office na kapag meron kaming judgment dito, tanggalin nyo, i-implement nyo yung aming desisyon. At actually, even yung impeachable officers, kahit na outside yung administrative jurisdiction ng ombudsman, may specific power na binibigay sa kanila to initiate the investigation of an impeachable officer and based on yung finding, to recommend yung filing ng isang impeachment complaint. So they could do pwede nilang gawin niya. Example lang, hindi ako nagsisigil out. Si VP Sara Duterte bilang isang impeachable officer, inimbestigahan, lumabas na meron pala talagang mga ginawa na impeachable. Pwede nilang i-file yon before the House of Representatives who can then choose to support it with a 1/3 vote. In fact, yung isang pwedeng seriously explore ng ombudsman ay yung pagkukonduct talaga ng mga public hearings. Yun kasi yung malaking criticism on ICI. Totoo. So as much as it's feasible, they can choose to conduct public hearings, which actually pasok sa mandate nila to publicize matters of public concern. Pasok yan specifically doon sa powers ng ombudsman under Section 15. So ang ano lang, dapat with due prudence. So ibig sabihin, on their, depending sa kanilang judgment, they could actually take that step. And sa tingin ko, malaking boost sa credibility yun ng ombudsman. Malaking ano yun, malaking immediate boost sa support na pwede nilang makuha. Dahil yan talaga ang tutok ng madaming tao ngayon, na galit dito sa flood control. Totoo naman, di ba, yung sinasabi dito ni Atty. Barry Gutierrez na sinasabi nila na untouchable itong si Sara Duterte. Hindi ho. Ganda ho ng paliwanag dito ni Atty. Gutierrez ha. Tapos, yung sinasabi nga dito na talagang mas lalaki pa yung tiwala ng taong bayan kung talagang magiging transparent itong si Boying Remulla. Totoo po yan. At then yung sinasabi natin talaga na hiling ng taong bayan na ibalik isa publiko yung salin ng mga politiko, napakaganda po niyan. Talagang sobrang babalik yung tiwala ng taong bayan sa ombudsman natin. Tapos mga kaibigan, since marami sa ating mga kababayan na gustong ibalik na isa publiko yung salin ng mga politiko, abay to the rescue mga kaibigan itong puganteng abogado. O ang sabi niya, wala daw mahahanap na baho sa salin ni Sara Duterte. Kahit hindi mo naman ipakita yung salin ni Sara Duterte, umaalingasaw na po yung baho ng amo mo. Tama yun. Yung salin has been a very, very contentious issue under yung leadership ni former Ombudsman Martires. So yung simpleng act lang of ibabalik mo yung public access sa salin. Tatanggalin mo yung mga napakahigpit na mga regulasyon na naging net effect ay hindi mo masilip ang salin kahit sino. Ang laki ng step forward doon. At kung gagamitin pa yun to actually jumpstart an inquiry into itong mga alleged hidden wealth nito mga opisyalis na ito. Totoo. Kung mauuwi pa yan sa pagpapile ng mga kaso, pangunahin na yung forfeiture na pinag-uusapan natin. But obviously, ang trial by fire pa rin will be ano ang gagawin niya doon sa mga sangkot sa flood control. Kasi yan ang hinihintay ng mga tao . At tingin ko, given yung recent developments, yan na yung naiinip pa mga tao. Bakit walang nakakasuhan? Bakit puro investigasyon? Bakit puro salita? Ba't wala pa rin kaso hanggang ngayon? And that's something na sa tingin ko kailangan niyang tutukan ng mabilis-bilis. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, kasi nanggigigil na tayong lahat 'di ba? Talaga 'yun yung gusto natin. Huwag lang puro imbestiga. Dapat talaga may managot at makulong. Kaya naman mga kaibigan, ang sagot dito ng ating bagong ombudsman, eto mga kaibigan. Ngayon talaga, ibang standard ang lalagay natin dito. Nice. At wala tayong sisinuhin. Yun. Pag may dumating na informasyon
na dapat iimbestigahan natin. Tatawagin natin lahat na merong poder para mag-disclose ng information tungkol sa mga kasong fina-file at gagamitin natin ang informasyon, pasaporte, para usigin yung mga lalabag sa batas at magmamalabis sa kanilang mga responsibilidad. Concern natin dyan yung field in the case. Hindi sino, pero anong kaso, anong ebidensya. Kaya everybody comes in there. Kaya wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit ka mag-atak po, Pangulo, na talaga po sa Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yan ang talagang hamon sa atin dito to produce the evidence. And I'll tell people, ika-crowdsource ko, pati mayroong information kayo, we will find a way for you to get to us, for us to get to you, to secure information. Kasi, maliit na yung mundo natin sa digital world. We can get information from the public, gaya na nangyayari ngayon. And it will be of great value if it will help us secure convictions in the nearest possible time. Sir, dun sa flood control, since wala pang napapay na case, so mag-appropriate na nila doon sa flood control projects. Okay, yun nga, kahapon nag-meeting kami for the last time, yung mga DOJ people, yung mga USEX, ASEX, the Prosecutor General. Pinag-usapan namin dyan. At kaya, yung game plan ay nandun na. Kasi, ang talagang gusto natin gawin, tulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag-final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonen, na continuous trial talaga. Para wala nang delaying tactics na pwedeng umirang na matulog ng matagal itong mga kaso ko. Totoo. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. It's a mess. Itong nangyari ito, it's a mess, di ba? Kailangan ayusin natin ito. We have to figure out how to get out of this as a better country than anything else. Sir, marami pong nagsasabi na takot sila sa inyo or statement nila is yung statement niyo raw po pala na pending the law. Baka pwede niyo pong Granting the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Oh, yan mga kaibigan, di ba? Sampal yan kay Marcoleta. Kumbaga, ginagawa kasing literal mga kaibigan yung sinabi dati ni Erwin Tulfo na sometimes we can bend the law. O hindi naman sinasabi mga kaibigan na i-break mo yung law, di ba mga kaibigan? Kumbaga, gumawa ka ng masama para sa ikakabuti. Hindi ho naman ganun yung ibig nilang sabihin, di ba? Ayun na, sinabi niya, figure of speech lang yung ginamit ng senador na si Erwin Tulfo. Umayon naman itong si Remulla. Pero wala yun yung pinapakalat ngayon mga kaibigan Tapos isa pa to, si Marcoleta, 'di ba? Sinasabi niya nga na eto ba yung bago nating ombudsman na sinusuportahan yung Bendalo, 'di ba? Ito malinaw naman yung paliwanag dito, 'di ba mga kaibigan? Kaya dapat talaga mga kaibigan, magtiwala tayo sa ating gobyerno, lalong-lalo na dito sa ating bagong ombudsman na si Boying Remulla. Alam nyo mga kaibigan, marami na rin pong na-experience sa buhay itong si Boying Remulla, di ba? Lalo na dun sa life and death. Ilang beses na itong na-opera mga kaibigan. Siguro, naiisip niya rin na ito na talaga yung pagkakataon para bumawi sa taong bayan. Kasi nga, ang ombudsman mga kaibigan, independent yan, di ba? Ang interest niyan, ang taong bayan. Wala siyang boss. Hindi niya boss ang presidente o kahit sino. Hindi tulad nung dati na alam naman natin kung sino yung boss niya, di ba? Ngayon mga kaibigan, makikita talaga natin na sana at ibibigay natin yung tiwala natin at suporta sa bago nating ombudsman na si Boying Remulla na lahat ay gagawin niya para sa taong bayan, sa proteksyon at interes ng taong bayan. Kaya naman mga kaibigan, yung paninira at talagang pagharang nila Marcoleta, nila Amy Marcos, at syempre ng grupong Duterte, halata po talaga natakot talaga sila dito. Kaya naman mga kaibigan, itong si Marcoleta, 'di ba sinasabi nila na dapat isa rin dapat ito sa maging ombudsman kung hindi lang daw siya senador kasi nga daw isa daw siyang legal luminary. Yan ang sinasabi ng mga grupo nila mga kaibigan. Magaling daw itong abogado. Dapat siya daw ulit yung maging chairman ng Blue Ribbon Committee at wag daw si Erwin Tulfo. Alam niyo mga kaibigan,
talagang eto, kung makiri lang yung usapan dito, eto, asar talo talaga dito eh. Si Marcoleta eh, dahil dito mga kaibigan, no? Is Marcoleta considered a legal luminary? In the canvas of lawyers, where does he fall? Ay, kasama niya si Juan. Kasama niya si Atty. Topacio. O, di ba mga kaibigan? Diyan pa lang mga legal luminaries yan mga kaibigan. Si Justice Antonio Carpio, di ba? Tapos ipapabilang nyo na legal luminaries si Marcoleta. Kaya naman kayo mga kaibigan. Ano ba yung legal luminaries mga kaibigan? Ito yung mga respetadong abogado, 'di ba? Mga justices. Ito yung mga talagang tinitingala ng mga abogado, kapwa nila abogado at yung mga aspiring na gustong maging lawyer. Yan yon. At isa pa mga kaibigan, sila yung may malaking ambag sa paghubog ng ating konstitusyon. So, doon pa lang sa mga sinabi natin mga kaibigan, meron ba si Marcoleta niyan? 'Di ba mga kaibigan? Tulad na lamang nito mga kaibigan, yung sinasabi ngayon ni Senator Lacson na mas madaling isipin kung sino yung mga hindi guilty sa korupsyon. Well, totoo naman mga kaibigan yung mga hindi guilty talaga, sila yung makikita mo talaga na hindi nag-iingay. Tahimik lang sila kasi nga alam nila na wala naman talaga silang kinalaman dyan . Pero yung maingay mga kaibigan, kahit hindi mo pa naman tinatawag, hindi mo pa naman kinakalabit, ay sila yung unang pumuputak. Kumukuda, 'di ba? Yung hindi pa nga ipinapakita yung mga malaki yung anomalya sa flood control scam, sila na yung unang pumuputak diyan. Tapos gagamitin pa mga kaibigan yung people power para patalsikin ng ating pangulo. Abay, matindi. Kaya sabi nga ng isang kababayan natin mga kaibigan na si dating Congressman Teddy Casino, sorry DDS, hindi pwedeng gamitin ng people power para iluklok sa pwesto ang isang pasista at lustay na asal pusit. Di ba mga kaibigan? Kasi nga naman, matindi yung plano talaga nila na patalsikin ang ating Pangulo. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Kaya malinaw talaga na itong mga grupo na mga dilis na ito ay ginagamit nila yung lehitimo talaga na issues ng korupsyon. Sasakyan nila yan na kunwari ay nakikiisa sila, 'di ba? Nakikisama sila sa panawagan na panagutin ng korupsyon. Pero mga kaibigan, malinaw na yung panawagan nila patalsikin ang Pangulong Marcos para eto na ang magiging next president natin. Sabi nga nila, isang lustay na asal pusit na si Sara Duterte. Yan ba yung gusto nyong maging next president? Well mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.